Is it better na kasama mo na agad yung family mo? Pag punta dito? Dating ko dito, parang na-realize ko, mas okay pala nga talagang hindi ko muna kasama. Kasi ang hirap maghanap ng apartment. Nung nag-i-inquire ako, halos lahat nung na-inquire ko, they were telling me na we have to get 2 bedrooms kasi because of our son, parang hindi siya, medyo tight yung budget. Nag-try ako maghanap ng 1 bedroom lang talaga. Buti pumayag yung dito. Oo, kasi ang requirement nila dito, pag 12 years old above na, tsaka na required talaga ng room. May mga pinag-inquirean kasi ako na they ask the age, sabi ko 5, tapos kaso parang since it's daw, ni sa boy, separate bedroom pa din dapat. Yun. Nung pagdating namin, sakto, holiday din, Passover. Walang nagre-reply dun sa mga in-inquirean namin. Kasi last minute na namin lakuhain dito. Dahil kay Ate April. Yun. tapos yun. Parang kinuha ko na, nung pumayag sila na 1 bedroom, kinuha na namin din agad. Ganyan. Meron kaming mga nakitang iba kasi. Kaya lang, hindi ko siya nakitang ideal for him kasi maliit yung space. Tumingin ba kayo sa Kennedy? Yung dito sa Hampshire, nung nag-inquire ako. Wala. Wala silang vacancy. Puno doon. Yung sa brick. Nagtanong kami doon, kaso maliit yung space. Tapos, how much yun dito compared doon? 1.5, 1.6. Tapos dito, 2,059. 2,059? Ang 1 bedroom? Itong 1 bedroom. Naghahanap ako nung may yung merong washer dryer na rin talaga. Okay. Sa kanila wala doon. Sa kanila wala. Sa Kennedy din ganun, 1.6 walang washer dryer. Parang sobrang convenient niya, lalo nung nag-winter. Kasi nagsuschool siya. Si nun, nagde-deliver, so layer ng hindi mo na kailangan lumabas kahit everyday kang sobrang convenient niya talaga. Parang sabi ko, okay na rin naman. Kailan sila dumating? Dumating sila a month after, end of May din. Oo. Nung pagdating nila sa namin, kinuha yung sasakyan. Pagkadating nila, dumiretso na din kami dito. So, nung pagdating namin dito, wala pang mga gamit talaga, as in wala. Pero ngayon, tingnan naman Unti-unti. Nung pagdating nila, airbed lang kami, ganyan. Tapos kailan kayo nagka-real bed? A week after, tinipid ko yung sa Advantial kasi di ba malaki yung credit limit nila. Yung pagdating namin, ang dala ko kasi is cash. Ngayon, hindi naman pala sila nag-accept ng cash dito. Yung cash, hindi ko siya nagamit, yung dala namin. So, ang ginamit namin pang yung sa down payment, sa dito, yung Advantial. Tapos yung natira doon. Pwede mo i-deposit sa account mo, tapos yung money order. Hindi ko pa kasi alam nung time na yun. Tapos yung sa Advantial, hindi namin alam kung paano yung pag mag-withdraw, ganyan. So, nagtatanungan pa kami. Nagtatanong kayo sa amin. Nagtatanungan kami tatlo nila, Tika. Kayo pa yung kung tatanong. paano. Dapat kay April, willing yan lagi mag-inform. Ayun nga, sa kanya nga di kami nagtanong noon, yung kasi yung parang meron atang nag-offer noon na bahay ata yun na sa tabi ng patient na parang 3 bedroom. Parang inunti-unti na lang yung ibang mga gamit, ganyan. For as of now, how much yung expenses nyo as a family? Ngayon, Sa yung food, rent, for example. yung rent nag-increase na siya, naging 2.1 na. So parang kasama yung water, nasa 2.2. Tapos, yung yung sasakyan, 715. Pero yun yung parang pinaka-monthly niya. Pero pag nagbayad ka ng advance, or magbayad ka ng medyo extra, yung minimum niya, nagiging mababa. So, yun. So, parang yung minimum niya ngayon is 500 na dun sa sasakyan. Tapos, yung insurance, before, nasa 200 plus siya. Tapos ngayon, ang binabayaran namin is nasa 170. Sa car? Oo, nagka-discount. Kasi yung sa driving score, maganda yung driving score niya. Good. Nag-enroll siya yung parang safe driving course. Oo, makakababa talaga yun. So, nag-enroll siya din nun. Yun, so yun, nakalesen siya nung monthly. Sa food, how much Sa food, parang nasa 300 to 500, depende pagka mag-stock up kami nung mga kasi yung mga pambaon, ganyan. Yung particularly lang sa kanya, sa anak mo, how much yung ginagastos mo sa school and everything? May yung school, naman sila, libre yung lunch. Libre? Libre yung lunch, libre yung school bus. Tapos, parang magpabaon lang sila ng mga snacks. How much yung bayad niyo dun sa school? Wala din. Wala din? Talaga? That's good to know. Free din yung sa school. Parang ang gastos lang talaga is yung uniform. Tapos, yung mga yung mga pang-winter clothes niya. Tapos, pagka may mga may mga, kunwari, 100 days, nung nag-100 days sila, yung mga costume lang, ganun. Yun.
Hindi naman siya lagi, pero yung mga dress down din sila. Okay. Yun. Ano na lang, yung insurance ninyo, health insurance? Ngayon, Kasama siya? Ngayon, kasi nung nabuntis ako, nag-apply ako sa Medicaid. Kaming dalawa. So yun, parang sinwerte, kami. Medicaid? That's Naka-Medicaid kami. Pero yung isa, yung AmeriHealth, yung sa Get Yun Covered. ako na. Hindi ko pa siya terminate. So yun, yung nakuha namin is yung zero. Ano yung Monthly. Zero monthly? Parang, ewan ko, parang napansin ko lang, kasi before, 0 monthly kaming tatlo. Tapos, last year, nag-RSV, yung positive siya sa RSV. Tapos madalas ko siyang pa-check up for asthma. Lalo na nung nag-fall, nag-winter. And nag-re-enrollment na. Yung naging premium niya, nasa 60, 100, ganun. Ang mura, no? So, parang depende Ano din ata sa doon sa Get covered. yung sa Get Covered, sino ba yun? Yung kasama namin sa staff house natin, binigay niya yung contact niya, si Ma'am Lizelle. Tapos kanya kami yun. Ang galing ng AmeriHealth, no? Pero ano yung requirement niya para makapag-apply dun for AmeriHealth? Yung sa marketplace na. I mean, pwede pa ba yung, halimbawa kami na matagal na dito or yung mga nag-start na, pwede ba yun? Hindi, kasi bago lang kami nung nag-start kami. Hindi ko wala sure. naman nabanggit sa inyo. Wala akong nabanggit sa amin na kasi ang sabi lang, mas mababa daw doon. Mababa nga. Doon That's sa, doon sa Get Covered, mas mababa. So parang may subsidy siya na Pero depende din kasi siya doon sa income mo. Kapag yung mataas yung, pag tumaas na din yung income mo, or tumataas din yung premium. Tapos pag okay. ginagamit mo din siya palagi, for yung mga illnesses or mga check-up na tumataas din yung premium.